All members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Mas mabagsik ang pamumuno pero nakukuha pa rin namang magbiro. Pero sino nga ba ang masisibak at sino ang mananatili sa pwesto? Isa-isa nang nagsumite ng courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete. Ang kanilang kapalaran kailan kaya malalaman? Sa mga susunod na araw, ito ang aabangan, ang tinatawag na bold reset at tila malawakang balasahan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Election fallout. PBBM pinag-courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng gabinete. 5 cabinet secretary namumuro daw na masibak. Senado magko-convene na bilang impeachment court sa June 3 para sa trial ni VP Sara. House Prosecution Panel handang-handa na raw para sa paglilitis. Senador Bato de la Rosa gustong palayasin muna ang ICC sa Pilipinas bago ang reconciliation kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga investigador ng korte nasa isang hotel daw sa Pasay. Chinese harassment na naman, mga barko ng Pilipinas muling binomba ng water cannon at sinagi ng CCG vessel. GMA Network kinasuhan ng TV production company na Tape ng estafa. Naging lustre, naghain ng reklamo dahil sa basher sa social media. At pelikula ni Love Diaz na Magella nakatanggap ng standing ovation sa Cannes Film Festival. Pinag-resign ni PBBM ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete dahil dismayado na raw ang publiko sa mabagal na serbisyo ng gobyerno. Pagtupad daw ito sa kanyang pangako ng mga mas mabagsik na pamumuno. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Isang bold reset sa gabinete ni PBBM. It's time to realign government with the people's expectations. Hiningi na ng Pangulo ang courtesy resignations ng lahat ng cabinet officials. Isang hakbang daw para ma-recalibrate ang administrasyon kasunod ng lackluster performance ng kanyang mga pambato sa midterm elections. Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially sa Senado. Tumugon naman agad ang mga kalihim at isa-isang nagsumite ng kanilang courtesy resignations. Kabilang sina DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Chief John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla, Tourism Secretary Cristina Frasco, Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Chief Ralph Recto, Solicitor General Menardo Guevara, DMW Secretary Hans Leo Kakdak, DICT Secretary Henry Aguda at PCO Chief J. Ruiz. The people have spoken and they have expect results. Not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities.
Ayon sa Pangulo, hindi naman sisibakin ang may magandang performance pero tapos na raw ang panahon ng pagkakaroon ng comfort zones sa kanyang administrasyon. Mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Nilinaw ng Malacanang na habang nasa transisyon ay patuloy lang ang trabaho. Hindi maantala o matitigil ang serbisyo ng gobyerno. At aasahan din sa bagong yugto ng pamahalaang Marcos ang mas mabilis, mas maayos at mas nakatuon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. 5 cabinet officials ang namumuro daw na masibak sa tinaguriang bold reset ni PBBM. Ang detalye sa Agenda Report ni Zandro Ochona. Matapos ang panawagan ng courtesy resignation, palaisipan ngayon kung sino sa mga miyembro ng gabinete ang mananatili sa pwesto at sino ang masisibak. Pero ayon sa ulat ng Billionaire website, 5 raw ang matatanggal. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, Health Secretary Ted Herbosa, Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Malapit na kaibigan ng Pangulo si Lagdameo pero meron daw siyang tense relationship kay First Lady Liza Marcos. Si Bersamin naman nahaharap daw sa mga issue ng korupsyon at mismanagement sa kanyang opisina ayon sa ulat ng Politico.com. Nauna na ring sinabi ng mga political analyst na posibleng naging pangunahing dahilan kung bakit nanalo ang ilang mga hindi inaasahang mga kandidato sa pagkasenador ay dahil sa issue ng kalusugan, pagkain at trabaho. Hindi pa matukoy kung ito nga ang dahilan kung bakit posibleng mapasama sa masisibak sina Chu Laurel, Herbosa at Laguesma. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Bumanat naman si dating Executive Secretary Salvador Medialdea kasunod ng direktiba ni PBBM sa mga gabinete. Anya, si Pangulong Marcos ang dapat mag-resign. Nagsilbi si Medialdea na Executive Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa courtesy resignations, on hold ang confirmation hearing ng 3 cabinet officials na nakatakda sa June 3. Unang sasalang sana sina DICT Secretary Henry Aguda, Transportation Chief Vince Dizon at Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Una nang naiulat ng Politico.com na bilang na ang mga araw ni Ruiz sa PCO at naghahanap na raw ng kapalit ang Malacanang. Noong Pebrero lang, na-appoint si Ruiz bilang PCO Chief pero sunod-sunod ang kontrobersyang agad na bumalot sa kanya at sa ahensya. Ang pinakahuli, ang panukala nitong higpitan ang accreditation requirements para sa Palace Press Corps. Sa VP Sara Saga naman, kasado na ang Senado sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Hannah T. Formal lang nag-abiso ang Senado sa Kamara at OVP. Natatanggapin nito ang Panel of Prosecutors sa Hunyo. Nitong May 19, nagpadala si Senate President Cheese Escudero ng liham kay House Speaker Martin Romualdez na bandang alas 4 ng hapon sa June 2, aasahan ang pagdating ng House Prosecution Panel sa Senado. Dito na babasahin ng prosecutors ang 7 reklamo laban kay Vice President Sara Duterte na nasa Articles of Impeachment. Kasama riyan ang culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Kinabukasan, bandang alas 9 ng umaga ng June 3, opisyal nang magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Dito na makakapag-issue ng summons ang Senado, kabilang dyan ang pagpapatawag kay VP Sara. At sa July 30, inaasahang ikakasana ang paglilitis. At dahil nasa 6 na araw na lang ang nalalabi para sa 19th Congress, blessing in disguise daw ito para kay outgoing Senator at Makati Mayor-elect Nancy Binay dahil di na siya magiging bahagi ng impeachment trial. Kasi yung proseso na yon is very divisive. And parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yon ay mas, lalo pang mahahati at madidivide tayo.
Ang longtime ally naman ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa, kumbinsidong magkaka-growing numbers sa 20th Congress para maakwit si VP Sara. Kailangan ng 9 na boto ng mga senador para masigurong mananatili ang bise sa pwesto. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Sakaling tuloy ang trial, si VP Sara ang kauna-unahang pangalawang pangulo na dadaan sa paglilitis sa Senado. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Tulad ng Senado, handa na rin daw ang mga House Prosecutor para sa paglilitis ni VP Sara. Natanggap na rin ni House Speaker Martin Romualdez ang liham ni SP Cheese na nagsasabing gugulong na ang proseso sa Hunyo. Nagbabalik si Zandro Ochona para sa detalye. 90% na raw na handa ang House Prosecution Panel ayon sa isa sa kanilang miyembro. Ngayong araw nila itinuloy ang kanilang weekly meeting para paghandaan ang napipintong impeachment trial. Naipadala na rin kay House Speaker Martin Romualdez ang liham ni Senate President Cheese Escudero kaugnay sa articles of impeachment. We resumed our meeting after the elections and we discussed the letter of the Senate President sent to the House of Representatives that we will present the articles of impeachment on June 2 before the Senate. Hindi pa malinaw kung sino sa 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang magbabasa ng mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Kanina, 5 lang ang dumalo sa pagpupulong pero nasa 5 hanggang 10 law firms ang tumutulong sa kanilang paghahanda. Kaya tingin nila tuloy na talaga ang paglilitis. At least there's clarity as regards the schedule and like I've always said, the prosecution has been preparing since we were appointed or elected as prosecutors. Madami na din po kami nagawa and then I think we're well prepared to handle the impeachment, the upcoming impeachment. So it's a little exciting for us, I guess, na matutuloy na. Confident din siya na sapat ang kanilang isinasagawang paghahanda at ang mga nakalap na ebidensya. I hope that when we present the articles to the public, makikita po ng senators and the public as well that the pieces of evidence that we have are sufficient to convict the Vice President. I think it will be difficult to acquit the Vice President in view of the numerous pieces of evidence that we have. Kumbaga, yung senators for us, sila yung haharap sa public kapag nag-acquit sila sa dami ng ebidensya na nakalap na namin. Kapag nagsimula na ang impeachment trial, 3 ang babantayan ng publiko. Kung paano inilatag at patutunayan ng prosekusyon ang reklamo, kung paano ipagtatanggol ni Duterte ang sarili, at ano ang magiging pagpapasya ng mga senador na tatayong hukom. Para sa agenda, Zandro Ochona, Bilyonaryo News Channel. Tulad ng ibang kaalyado ni FPRRD, may kondisyon din si Senador Bato de la Rosa bago kagatin ang alok na rekonsilyasyon ng Pangulo. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. May ICC investigators sa Pinas. Yan ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel nang tanungin kung paano mapapatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang sincerity sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Walang sinseridad yan kung gano'n. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Sabi ni De La Rosa, nasa isang hotel daw sa Pasay City ang mga ito at may pinapapirma raw silang affidavit sa retired police officers para idiin siya sa kaso ni FPRRD sa ICC.
Una nang lumitaw sa isang Senate investigation na may mga tauhan ng ICC na bumisita rito sa bansa para mag-imbestiga sa nangyaring war on drugs. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Bumuelta pa ang dating PNP chief sa ahensya na anyay hinahayaan daw ang ganoong treatment sa mga retiradong pulis. Balak niyang maghain ng resolusyon sa 20th Congress para magkasa ng Senate investigation tungkol dito. I hope the PNP should take care of its people. Yun ang tingin ko. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Umuugong ang isang warrant of arrest mula sa ICC laban sa senador dahil sa pagiging architect niya ng kampanya kontra droga ng Duterte administration. Wala pang opisyal na pahayag ang PNP at Malacanang tungkol dito. Tuloy-tuloy naman ang pag-uusap ng Duterte Bloc tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Sakaling maakwit ang bise, posible ang showdown sa pagitan ni VP Sara at Senator Risa Ontiveros sa 2028. Interesting ito para kay De La Rosa. Maganda yan, maganda yan. That's a good one. Ang tawag niya sa Bisaya, kumbate. Kumbate. Yan ang tawag sa Bisaya, kumbate. Meaning, sir, meaning? Meaning, kumbate, from the word kumbat. Ganda, pareho sila babae. Sa pagka-Senate President naman, wala pang opisyal na pambato ang Duterte Bloc. Mag-uusap pa raw sila ni Senador Robin Padilla. Pero sakaling kailangan na nga ng bagong SP, may mga pangalan ng nasa isip si De La Rosa. If you want me to name names, please. Yan dyan si Senator Jingo Estrada. Andyan si Senator Alan Cayetano. Mga magagaling yan na given the chance na mag-lead ng Senado, magagaling yan sila. At pwede ko rin sabihin si Senator Bungo. Pwede rin. At ang aming dating Senate President na si Mig Subiri. Maayos naman daw ang pamumuno ngayon ni Senate President Cheese Escudero. Pero ang sino mang pumalit, sana'y kaya raw i-uphold ang independence ng Senado. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Sunod-sunod na ang protesta sa halalan. Sina Maylene Pineda ng Pampanga at Mike Rama ng Cebu, parehong umalma sa resulta. Babala naman ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi basta-basta ang pagkwestiyon sa boto. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Kaung-kaung mga affidavit ang dala ng kampo ni San Fernando Pampanga mayoral candidate Maylene Pineda sa COMELEC ngayong araw. Siya ang pinakaunang kandidato na naghain ng election protest dahil sa umano'y mga irregularidad noong araw ng eleksyon. Hiling nila sa COMELEC, manual recount matapos tambakan ni incumbent Mayor Vilma Caluwag si Pineda sa botong 127,000 to 49,000. Katakataka raw kasi na sa kabila ng kilalang pangalan ng mga Pineda sa buong Pampanga, ni isang presinto sa San Fernando hindi nila naipanalo. Matibay rin daw ang kanilang argumento dahil nakakalap sila ng nasa halos 13,000 salaysay mula sa iba't ibang mga botante. Una-una, we did not even garner a single percent. Wala, ni isa. Ni isa kaming naging lumitaw na lumamang ang aming kandidato. So that is highly improbable. Parte si Pineda ng isa sa mga pinaka-prominenteng political family sa Pampanga. Ngayong midterm elections, nasungkit ng kanyang ina ang pagkagobernadora. Bumaba naman sa isang pwesto ang kanyang kuyang si Dennis Pineda bilang vice governor. Naging mayor ng Lubao si Pineda ng 9 na taon bago siya nagdesisyong tumakbo sa San Fernando. Naghain din ng isang election protest ngayong araw si former Cebu City Mayor Mike Rama. Napauna ng dinismiss ng ombudsman dahil sa nepotism and grave misconduct. Pinanindigan ni Rama na siya dapat ang panalo base raw sa nakita niya sa kampanya at dahil kaalyado niya si Vice President Sara Duterte. Grabe yung kampanya namin, tapos yun lang mangyayari. Hindi na natin mga kampanya. Hindi na. Gawin na lang natin, maghintay na lang tayo kasi ang bilis. Pag manalo ka, ang bilis. Pag matalo ka naman, ang bilis.
Paalala ni COMELEC Chairman George Garcia, sa mga nais mag-file ng protesta, magastos at mahaba ang proseso. Madami naman pong pagkakataon na kakayanin na mabilisan. Minsan po kasi depende yun sa nagpo-protesta. Kung talagang ang lamang sa'yo ko, konti, pinrotesta mo yung buong syudad, talaga pong matagal yun. May strategy po dyan. Ibig sabihin, dapat kung ano lang yung mga lugar na sa palagay mo ay makakakuha ka ng dagdag na boto, doon nyo lang ipapile mo na protesta. Bakit mo lalahatin? Pag nilahat mo, gustong-gusto yun ng protest yun. Mayroon lamang 10 araw ang mga natalong kandidato para umapila mula sa araw ng proklamasyon. Kaya ayon sa poll body, inaasahan nila na dadagsain ang kanilang tanggapan ng mga maghahain ng election protest hanggang bukas. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa gitna ng mainit na usapan sa eleksyon at sa politika, nagtipon ng mga wine aficionado ng bansa para sa pinakahihintay na Manila stop ng Bordeaux Rendezvous. Kabilang sa distinguished guests sina First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Cheese Escudero, Economic Czar Frederick Go at French Ambassador Marie Fontanel. Tampok sa event sa Grand Hyatt Manila ang nasa higit 60 coveted wines. Bukod sa Manila, dinala rin ang Bordeaux Rendezvous sa Bangkok, Kuala Lumpur at Singapore. Nadine Lustre naghain ng reklamo dahil sa basher sa social media. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes. Sa EDSA Guadalupe, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nangharas na naman ang China sa West Philippine Sea. Sa video ng Philippine Coast Guard, makikita ang pagbomba ng water cannon at pagsagi ng China Coast Guard vessel sa mga barko ng BFAR. Nangyari ang insidente kahapon habang nagsasagawa ng routine mission ng mga Philippine vessel malapit sa Pag-asa K2. Ayon sa BFAR, ito ang unang pagkakataon na tinarget ng water cannon ng kanilang mga research ship sa lugar. Sa kabila ng pambubuli ng China, matagumpay naman daw na naisagawa ang misyon ng BFAR. Matapos ang 3 taong negosasyon, aprobado na ng mga miyembro ng World Health Organization ang isang Global Pandemic Accord. Layo nitong pagbutihin ang paghahanda sa susunod na pandemya matapos ang COVID-19. Sinisiguro din ito na magiging accessible sa mga bansa ang mga gamot at vaccine. Your adoption this morning of the WHO Pandemic Agreement will rank among the most significant achievements in the history of this organization. The point is the people of our world. This is about making the world safer for them and their children and grandchildren, for us, for our children and our grandchildren. Pero hindi nakasama sa kasunduan ang Estados Unidos, ang biggest financial backer ng WHO. Matatanda ang iniutos ni President Donald Trump ang pag-alis ng US sa organisasyon noong Enero. Sa Estados Unidos, 2 staff ng Israeli Embassy ang patay sa pamamaril sa labas ng isang Jewish museum sa Washington, D.C. Binaril sila ng isang lalaki
na sumigaw pa raw ng Free Palestine ayon sa mga otoridad. Nasa police custody na ang suspect. Agad namang kinundena ng Israeli ambassador to the US ang insidente. The couple that was gunned down tonight in the name of Free Palestine is a young couple about to be engaged. The young man purchased a ring this week with the intention of proposing to his girlfriend next week in Jerusalem. They were a beautiful couple who came to enjoy an evening in Washington's Cultural Center. Tinawag naman na horrible ni US President Donald Trump ang pamamaril. Dagdag niya, walang lugar sa Amerika ang hatred at radicalism. Kaliwat kanan ng mga panawagan para sa agarang pagpapalaya sa isang Filipino green card holder na nakadetini ngayon sa Seattle. Sa gitna ito ng malawakang immigration crackdown ng Trump 2.0. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sa detention tumuloy ang isang Filipino green card holder nang bumalik sa Estados Unidos noong nakaraang linggo matapos magbakasyon sa Pilipinas. Ayon sa Bayan Washington, si Max Londoño, 42 years old at residente ng Olympia, Washington, ay kasalukuyan ng hawak ng Northwest Detention Center, immigration prison ng Tacoma, Washington. May 15 nang madetene siya sa Customs and Border Protection sa Seattle-Tacoma International Airport. Base sa mga ulat, galing Pinas si Londoño noon kasama ang kanyang asawa at anak para bisitahin ang kanyang pamilya at i-celebrate ang 20th wedding anniversary nilang mag-asawa. 12 years old daw nang mag-migrate si Londoño sa US at dahil sa non-violent offenses sa kanyang kabataan, hinarang ito ng CBP agents. Ito ay sa kabila ng kanyang makailang beses na pagpapabalik-balik sa US at Pinas. Kasama ang libo-libo pang migrants, hinihintay ngayon ni Londoño ang kanyang deportation hearings. Ayon sa Tanggol Migrante Network, mula Pebrero, siya na ang pangalawang Filipino green card holder na humarap sa detainment matapos magbakasyon sa Pilipinas. Philippine Consulate, do your job! Philippine Consulate, do your job! Dahil sa umano'y kapabayaan ng Philippine Embassy at Consulate, isang kilos protesta ang ikinasa ng iba't ibang grupo para ipanawagan ang agarang pagpapalaya kay Londoño at sa iba pang mga nakakulong na Pilipino. Isa ang malawakang immigration crackdown sa mga pulisiya ni US President Donald Trump mula nang siya ay maupo ngayong taon. Nakausap na ng kanyang asawa si Londoño. Siya rin ang humarap sa publiko sa patuloy na pagtatawag ng tulong para sa asawa kasama ang mga grupong nakasuporta. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ipinapangako ng AFP ang buong suporta at tulong sa dalawang sundalo na biktima umano ng sexual assault ang tinuturong salarin ang kanilang commanding officer. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Tuloy ang serbisyo ng dalawang junior officer na hinalay umano ng kanilang senior officer sa loob ng kampo sa Lipa, Batangas nitong January 29. Ayon sa kanilang abogado, hindi dapat husgahan ang dalawang Philippine Air Force officer sa nangyari. Bagaman diagnosed with depression ang dalawang sundalo, bunsod ng trauma, tuloy daw sila sa pagsisilbi bilang opisyal ng Air Force. They have full trust in our justice system, both within the military justice system and the system of justice, our constitutional scheme of justice. Sa panig ng AFP, kulang na lang daw ng pirma si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na tumatayong convening authority for a general court martial para formal lang humarap sa military court ang two-star general. Lilitisin siya sa paglabag sa Articles of War at Military Regulation matapos ma-establish ang prima facie ng kaso. Sinibak na sa pwesto at naka-house arrest na rin ang opisyal habang nasa administrative custody na ang dalawang junior officer na complainant. Rest assured po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we will do the necessary measures to protect din itong ating mga officers, of course. So meron tayong mga measures like psychological support that we give them. Kung ano man po ang kakailanganin para po mapabuti ang kanilang kalagayan, ibibigay po natin yan.
Magkaiba rin daw ang jurisdiksyon ng court martial at civilian court kung saan nakasampa na ang reklamo sa isang korte sa Lipa, Batangas. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Dumulog na sa korte ang aktres na si Nadine Lustre sa gitna ng mga umano'y patuloy at malisyosong pag-atake sa kanya sa social media. Personal na naghain ng reklamo si Nadine ng paglabag sa Safe Spaces Act. Nagpahayag ng suporta si incoming ML Party List Representative Laila De Lima na inendorso ni Nadine noong midterm polls. Ayon kay De Lima, mahalagang hakbang ito sa panahong ginagamit ang social media para patahimikin ang mga nagsusulong ng hustisya at reforma. Giit ni De Lima, ang kaso ni Nadine ay paninindigan sa katotohanan at pananagutan. Nagsampa ng reklamong estafa ang GMA Network sa Television and Production Exponents Incorporated o TAPE. Ito'y may kinalaman sa hindi pag-remit daw ng TV production company sa GMA ng ad revenues na nagkakahalaga ng halos 38 million pesos. Isinampa ang reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City. Mga opisyal ng TAPE ang respondents, kasama sina Romeo Haloshos Sr., ang kanyang mga anak na sina Romeo Haloshos Jr. at Bullet Haloshos, ang President and CEO ng TAPE na si Malu Choa Fagar at dalawa pang iba. Imbis na i-remit sa GMA, nagamit umano ang pondo sa operational expenses ng TAPE. Higit 100 driving school sinuspende ng LTO. Bakit kaya? Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane dahil sa nakahintong sasakyan bago underpass. Ang northbound lane naman bumper to bumper. Nagsumite man ng courtesy resignation, patuloy ang trabaho ni Transportation Chief Vince Dizon. Isa sa mga tinututukan ngayon ng kanyang ahensya ang crackdown sa mga fixer at abusadong driving school. Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. So, dito, baka iniisip ng iba yung mga ginagawang mga suspension ng lisensya, show cause order, revocation, ngayon lang yan. Hindi. Habang nandito kami sa kwestong to, ang kabilin-bilin ng Pangulo, go after all of them. Patuloy ang pag-aayos ng DOTR sa mga bulok na sistema ng transportasyon bilang parte ng pagpapaunlad ng road safety sa bansa. Kabilang dyan ang crackdown sa mga fixer at pagsususpinde sa operasyon ng mga driving school na nakitang lumalabag sa mga alituntunin ng LTO. We have already suspended, sir, around 107 driving schools. Just in the last 2 weeks, nakahuli na ang audit trail namin yan in various regions nationwide. Matatagpuan sa Region 3, 4A at Metro Manila ang mga nasuspending driving school. Ilan sa mga paglabag ay ang hindi pagdalo ng mga aplikante sa actual training at hindi pagsunod sa mga itinakdang proseso ng theoretical driving course. Nakatutok din ngayon ang LTO sa pag-streamline ng proseso sa pagkuha ng lisensya. There are reforms in place that soon we will announce na talagang gumaganda na po ang ating servisyo kung yung mga pagkakamali, yung kulang nung nakaraan. Tinatakpan po natin yan, nilalagay natin sa ayos. Hinarap din ng DOTR, LTO at ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isa sa mga nahuli nilang nagbebenta ng driver's license at PWD ID online na paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Kung ikaw yung nagbebenta ng lisensya na hindi dadaan sa requisitos ng pagkuha ng lisensya, lalong-lalo na yung practical exam, malaking problema. At isa yan sa mga malaking problemang kailangan natin ayusin. Yung ating nahuling suspect
ay makakalabas na po siya pagka siya ay nakapagpiyansa. So, 10 counts of falsified documents po yung ating naikaso at bawat count po na naikaso natin ay meron siyang 36,000 pesos na piyansa. Kasunod nito, mabigat din ang babala ni Secretary Dizon na hindi titigil ang mga ahensya sa pagsupil sa mga maling gawain sa sistema ng transportasyon sa bansa. Hinihikayat din niya ang mga social media user at media na itag ang mga transport agency kung may makita silang mga paglabag para ito ay ma-validate at maaksyonan. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon si Transportation Secretary Vince Dizon. Sir, magandang gabi po sa inyo. Siyempre, Secretary pa rin ang tawag ko po sa inyo, hindi ho ba? Magandang gabi po, Pinky. Kahit Vince kang po, okay kang po. Hindi po, siyempre alam naman natin na hiningi na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ng lahat ng kanyang mga miyembro sa gabinete at isa nga kayo doon sa unang nag-submit ng inyong courtesy resignation. First of all, Secretary, paano niyo po nalaman ito? Did you get wind of the information prior to today? Hindi po. Actually po, nalaman ko din po kasabay ng mga kababayan natin, kasabay nating lahat sa media. Pero nakatanggap din po kami ng official na memorandum galing sa ating mahal na Executive Secretary informing us of the directive po na magsumite ng courtesy resignation. So, yun po ang ginawa natin at naiintindihan po natin ang direktiba ng Pangulo dahil nakita nga po natin siya nung siya in-interview nung Lunes at sinabi niya na kailangan talagang siguraduhin natin na lahat ng kawani ng gobyerno nagtatrabaho po para sa tao at itabi na po ang iba pang mga bagay tulad ng politika at iba po pong bagay. So, sinusuportahan po natin itong napakalakas na mensahe ng ating Pangulo sa lahat ng kawani ng gobyerno na focus na muna tayo sa tao. Kaya tayo nagsumiti po kagad ng ating courtesy resignation following the orders of the President. Personally, nagulat ho ba kayo kasi nakatakda ang inyong confirmation hearing sa June 3? Opo, syempre naman po, nakakagulat. Pero alam niyo po, sa gobyerno, gano'n naman po talaga. No? Hindi po natin talaga alam kung ano ang mga mangyayari. Pero kailangan po tayong sumunod sa utos ng ating Pangulo. Pero habang wala pa pong desisyon ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin. Hindi naman po hihinto yun. Any word doon sa supposed confirmation hearing nyo sa June 3? Matutuloy ho kaya yun? Opo, ang pagkakalam ko po ay matutuloy. Pero 2 weeks pa naman po yun from now. So, hindi po natin alam ang mangyayari sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Pero tuloy-tuloy lang po, sabi nga po ng Pangulo dapat po tuloy-tuloy lang ang trabaho at walang tigil kasi kailangan po natin tulungan ng mga kababayan natin araw-araw. Mula nung kayo po ay na-appoint ng Pangulo ay tuloy-tuloy din po ang inyong naging pagtrabaho. At yung isa nga po na malaking proyekto, itong sa EDSA, ang tawag nyo nga ho dito ay rebuild. Hindi ba? And when you say total rebuild, what does this mean? Hindi na po yung tatapalan na lang na asfalto, yung EDSA? Hindi na po. Yan po ang direktiba ng Pangulo na once and for all, kailangan ayusin na natin ang EDSA in total. Kaya nga po, hindi siya rehab lang, kundi rebuild. Kasi nga po, kagaya nung sinabi nyo, madalas dyan, patsi-patsi lang yan. No? And nakikita natin ang epekto ng patsi-patsing trabaho nitong mga nakalipas na taon o dekada na nga dito sa EDSA. Baku-bako, sira-sira. Nakita ko lang po first hand nung Tuesday nung ako'y nag-inspeksyon ng busway, tumutuklap na ho yung konkreto dyan sa may PhilAm area, no, sa PhilAm station. And ito po talaga ang ayaw na magpatuloy ng Pangulo. Kailangan once and for all ayusin na natin. Pero at the same time, Pinky, ang utos din ng Pangulo, kailangan maghanap tayo ng mga paraan para naman maibsan ng konti o mapagaan itong napakabigat na epekto ng rebuild ng EDSA sa ating mga motorista. So, yun po ang ginawa natin, kaya medyo na-delay nga po sa tulong ng DPWH at ng MMDA. Nag-iisip po tayo ng mga iba't ibang paraan para kahit papano hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin.
At ang sabi po nga nila sa EDSA, dahil nga hindi pantay-pantay na yung kalsada, major thoroughfare po yan, ha? Para daw obstacle course. At takaw aksidente. Dahil ang gusto po ng ginagawa ng mga driver ay iiwas na lang doon sa butas, tapos minsan hindi namamalayan, meron palang katabi doon sa kanan o sa kaliwa niya. Okay, but Secretary, let me get an update also doon sa aksidente sa NAIA. Kamusta na po yung mga bollard doon? At may report po yung SUV driver ay nakalabas na po, out on bail. Opo, out po on bail. Nakapagpiansa po ata ng 100,000 kung ako'y hindi nagkakamali. Pero yung kaso po ay na-file na. Na-file na po yan ng DOJ. Yung pong mga bollards naman ay pinapalitan na po ng San Miguel Corporation. Pero kailangan pa po akong makakuha ng report both sa San Miguel at sa Manila International Airport Authority kung bakit ganun lang ang bollards. No? Bakit ang daling nasira, bakit ang daling natanggal. So hinihintay ko po yan at siguro po sa mga susunod na araw, makukuha na natin ang report na yan. At magagaman po natin kung meron bang pananagutan ang mga nagpagawa ng mga bollards na yan. Pero po hindi po tayo titigil dun sa pag-file ng kaso para naman po mabigyan ng hustisya naman yung pamilya ng dalawang namatay po, lalo na yung anak po ni Denmark na 4-year-old napawian ng buhay. Opo. But Secretary, to be clear, ano pong taon ba inilagay ang mga bollard? 2019 po. Okay, so the time of the President Duterte? Yes. Okay. So, sino hong namamahala nun sa DOTR? Si Secretary R. Tugade ho ba? Si Secretary Tugade po. Ang GM po ng NIAA ay si GM Ed Monreal. Monreal, opo. Pero yung pagpapagawa po kasi noon ay trabaho po nino, responsibilidad nino. Responsibilidad po yan ng NIAA, ng Manila International Airport Authority. So kaya po pinapa-review ko po lahat ng mga papeles nung panahon na yon, nung 2019. At gusto nating malaman kung unang-una, yan ba ay akma sa mga may standards kasi yan, Pinky, no? And chinek nga natin yung sa ibang mga airport at nakita natin yung standard sa ibang airport, lalo na yung sa Clark tsaka sa Mactan, no, for yung international airports natin, ay akma sa standards. Nagbigay po ng report ang Lipad Corporation sa Clark at ang Aboitiz Infrastructure sa Mactan, no. So hinihintay ko po yung report na yan from NIAA, pero nagpagawa din po tayo ng independent evaluation sa San Miguel Corporation. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Transportation Secretary Vince Dizon. Pangungunahan mismo ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia ang transition at turnover kay Governor-elect Pam Baricuatro. Wala pang komento si Garcia sa kanyang pagkatalo sa pagkagobernador, pero may patama siya sa kanyang unang press con mula nang matalo sa eleksyon. Yan ang agenda report ni Mary Ann Uy. 9 na araw matapos ang halalan, ito ang unang pagkakataon na humarap sa media sa Cebu si outgoing Governor Gwen Garcia. Pero pawang mga kaso niya ang kanyang ipresenta, kung saan iginiit niya na questionable ang pagpataw sa kanya ng suspensyon. Kinwestiyon din niya ang isa pang kaso na isinampa ng isang Michelle R. Osmeña, kaugnay ng Bus Rapid Transit Project ng Cebu. Partikular na binanggit ni Garcia sa press con kasama ang kanyang mga abogado ang pagkakakilanlan at kredibilidad ng mga nag-akusa sa kanya at ang mabilis na pagpapalabas ng ombudsman ng kanyang suspensyon noong Abril. Here, we also note that and agree that there was no need actually for a preventive suspension. And given the fact that the Office of the President has already dismissed the case, and since this case actually involves the same matters alleged in the Office of the President, same grounds, abuse of authority, oppression, it could have been dismissed motu proprio by the Office of the Ombudsman already.
given that another body has already taken prior cognizance of the administrative aspect of the case, such that this could further weaken the case already that is pending with the Office of the Ombudsman, filed by this Michelle R. Osmeña. We're presenting this to you to just show these irregularities are present, further buttressing our belief that these are all orchestrated. Unfortunately, insofar as the first TRO was concerned, we were proven right. The Court of Appeal, the first suspension was correct. The governor was proven right. The Court of Appeals have issued an injunction. And here they come now. Pero wa na sad maayo pagkadispuga. On its face itself, Michelle R. Osmeña, very, very intriguing name, including the middle initial R. Osmeña. But Sinabi rin ni Garcia na may tamang panahon para pag-usapan ang resulta ng midterm election sa Cebu. The Cebuanos will realize how weird, how strange, and how abusive those responsible for the chain of events that have happened in the lead up to the elections and thereafter. We will talk about the elections and its results at another time. Pero sa huling parte ng press con, maanghang ang mga salitang binitiwan ni Garcia. Finally, this is a message to you, and you know who you are. There is a quote. I was looking for a quote about a quote that would best fit you. And this is the quote. Nothing destroys one's respect in the hearts of others than greed. I had so much respect for you, but your unfathomable and insatiable greed has destroyed that respect. Di man niya pinangalanan pero malinaw daw ang mensahe ni Garcia. Ang tamaan ay siya na nga. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionario News Channel 7. Sa Davao de Oro, patuloy ang protesta ng kampo ng natalong mayoral candidate dahil sa anilay mga pandaraya noong eleksyon. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Nagkaroon ng kaguluhan sa munisipyo ng Mabini, Davao de Oro nitong Huwebes ng umaga nang sumugod ang mga taga-suporta ni losing mayoral candidate Janayla Kim Budak. Protesta nila hindi dapat maupo ang re-elected mayor na si MM Luego dahil sa mga umano'y pandaraya tulad ng vote buying at mga flying voter. Masuko kita kung kawatan taog kindi unsa nakaha kung kawatan ta og katumon. Una na rin naghain ng election protest si Budak laban kay Luego sa RTC Branch 57 sa Mabini, Davao de Oro. Nanalo si Luego sa midterm poll sa butong 16,020 habang 11,177 lang ang nakuhang boto ni Budak. Naproklama si Luego noong Mayo 13 para sa kanyang ikalawang termino. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Legal defeat para kay FPRRD. Wala kasing nakitang sapat na batayan ang DOJ sa reklamong isinampan niya kaugnay ng raid sa KOJC compound sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Ibinasura ng Department of Justice ang reklamong isinampa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kina PNP Chief Romel Marbil,
former SILG Benhur Abalos at iba pang police officials sa isang May 20 joint resolution. Sa kasong isinampa ni FPRRD noong Setyembre, sinabi ni Duterte na iligal ang naging pagpasok ng daan-daang tropang SAF at CIDG sa Glory Mountain at KOJC Central Compound sa Davao City. Una, patunay raw na malicious mischief ang ginawa ng mga otoridad nang sirain umano nila ang isang gate na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 pesos. Ikalawa, mayroon din daw violation of domicile dahil sa persahang pagpasok ng mga pulis na wala umanong angkop na arrest warrant. Pero sa desisyon ng DOJ, malinaw raw na walang probable cause ang reklamo at mga isinumiting salaysay. Una, walang malicious mischief na naganap dahil nagkataon lamang daw na sira ang inirereklamong gate noong pumunta ang mga pulis sa KOJC property. Ikalawa, walang violation of domicile dahil may dala naman daw na court-issued warrants ang mga pulis. Dagdag pa ng ahensya, kahit pa mayroong forcible entry, hindi nito mapananagot ang mga opisyal na siyang inilagay sa petisyon dahil wala naman sila sa mismong operasyon. Of course, the recent one was in Davao kay Pastor Apollo Kibuloy. No? Medyo mahirap din yun dahil may warrant siya. We should implement the warrant. No? So when we implement, what if hindi namin nahuli? Kung hindi namin nakita, demandado kami lahat. So matatanda ang isinampa ni FPRRD ang reklamo matapos siya maging administrator ng KOJC Properties nang arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy noong August 2024. Kasalukuyang nakadetain si Kibuloy sa Pasig City Jail dahil sa mga kasong human trafficking at child and sexual abuse. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa ibang balita naman, may early birthday gift para kay Pinay tennis sensation Alex Ayala. Pasok na si Ayala sa main draw ng Wimbledon matapos itong umakyat sa number 69 sa Women's World Ranking. Kabilang sa kanyang makakasama sa British Grand Slam event, sina Arina Sabalenka at ang kanyang doubles teammate sa Italian Open na si Coco Gauff. Sinubukan din ni Ayala na makapasok sa main draw nitong 2024 pero bigo itong makalagpas sa qualifier. Nagdiriwang o magdiriwang si Ayala ng kanyang 20th birthday sa May 23. Muling magtatagisa ng mga atletang Pinoy sa palarong pambansa na magsisimula ngayong weekend. Ang Davao Region, all out ang support para sa kanilang mga pambato. Nagbabalik si Edith Isidro ng Abante Radyo. Handa na ang mga atleta sa Palarong Pambansa 2025. Nasa Lawang, Ilocos Norte na ang mga elementary at high school athlete participants kabilang ang mga Davao Eagles. Ayon kay DepEd Regional Director 11 Alan Parnaso, 723 ang mga delegation ng Davao Region sa palaro. 596 sa kanila ang atleta. Ang iba naman ay coach, assistant coach at ilang opisyal ng DepEd. I hereby declare them as the official delegates of Davao Region. Pinunduhan sila ng LGU kasama ang 13 million pesos na pamasahe sa eroplano. Ayon kay DepEd 11 spokesperson Dodong Atilio, nasa 4th place ang Davao Eagles noong nakaraang kompetisyon. Kaya target nitong makakuha pa ng mas maraming medalya at magkamit ng mga mataas na overall standing lalo na sa swimming, boxing at dance sport. Opisyal nang nagsimula ang kompetisyon sa Mayo 24 at magtatapos sa Mayo 31. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. Sa gitna ng performance review sa gabinete, Makati Business Club may hiling kay PBBM. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Matapos ang utos ni PBBM na magsumite ng courtesy resignation ang kanyang gabinete, balak na rin ni Mayor-elect Nancy Binay na gayahin ang hakbang ng Pangulo sa Makati. Narito ang agenda report ni Hannah T. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magsumite ng courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete, ganito rin ang gagawin ni outgoing Senator at Makati Mayor-elect Nancy Binay sa department heads ng syudad. At the end of the day, ang importante din yung kung sino ako may tiwala na gawin yung trabaho. Isa yun siguro sa first few orders of the day. Papalitan niya sa pwesto ang kapatid na si Abby Binay na di nakapasok sa Magic 12 at natalo niya ang asawa nitong si Luis Campos sa mayoral race. Sa kabila ng sibling rift, bukas si Binay sa reconciliation pero wala pang eksaktong panahon tungkol dito. In a way, nagulat din kasi 'di ba doon sa mga surveys naman lumalabas na pasok siya doon sa Magic 12. So nalungkot din kami kasi majority sa 16 council seats uupuan ng mga kaalyado ni Campos at 7 lang ang mula sa kampo ni Binay. Hiling ng Makati Mayor-elect, huwag ito maging dahilan para di unahin ang kapakanan ng Makatizens. Bakit naman nila kokontrahin or haharangin yung mga projects na gusto nating i-implement para sa mga taga-Makati na alam naman din nila na makakabuti para sa aming Makatizens, dapat hindi nila haharangin yun, di ba? Ilan sa mga balak tutukan ni Binay ang mass transportation sa Makati. Kabilang dyan ang naantalang Makati Subway Project, ang unang underground railway system sa bansa na nasa mahigit 100 billion pesos. Kasalukuyang may arbitration case ito sa Singapore sa pagitan ng Makati LGU at private consortium. Isa rin ang Guadalupe Bridge na dadaan sa repairs sa mga susunod na buwan dahil sa struktural na pinsala at lumang design nito ayon sa DPWH. Pag-uusapan nila ito ng kapatid niyang si Abby sa magiging transition period at dahil may EMBO transfer na nangyari ang paglipat sa Taguig jurisdiction ng ilang barangays mula Makati, hindi raw ipagkakait ni Binay ang serbisyo publiko sa mga taga-EMBO. Kabilang dito ang benepisyo sa paggamit ng ospital ng Makati. Kung ano yung nakagawian nila kung wala namang vina-violate na law, bakit naman hindi? Handa naman si Binay makipag-ugnayan kay Taguig City Mayor Lani Cayetano pero hiling niya sana'y di kasama sa pagpupulong ang asawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda na kaming dalawa na lang para walang mga baggages, diba? Nagkatensyon sa pagitan ng dalawang senador matapos ang issue sa high costs at pagkaantala ng pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig. Ika-4 na Binay na si Senadora Nancy na uupo bilang alkalde ng Makati. Kasunod din na dating Vice President Jejomar Binay at mga anak nitong sina Junjun at Abby. Sabi ng senadora, patunay raw itong ang mga taga-Makati na nanatiling tiwala sa serbisyong Binay. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Matapos ang sunod-sunod na pagbitiw ng mga cabinet member ni PBBM, humiling naman ang isa sa pinakamalaking grupo ng mga negosyante na manatili sana sa pwesto ang economic team ng Pangulo. Alamin kung bakit sa agenda report ni Sujin Kim. Sa gitna ng panawagan ni Pangulong Marcos na maghain ng courtesy resignation ang kanyang mga kalihim, mariing inihayag ng Makati Business Club o MBC na gusto nilang manatili ang kasalukuyang miyembro ng economic team ng Pangulo. We at Makati Business Club have a lot of respect, especially for the economic cluster. We like these guys. We think they're the best people for the job. We expect them to be reappointed. These guys are well qualified for the position, so we would be very surprised if Marcos accepted their resignations and let them go. If all of them or many of them will be replaced, it will be disruptive. So we are hoping that the president will be able to retain the really good ones. Mr. President, you have a good team. So hopefully your economic team, most of them anyway, are retained. No? Ayon sa business group, high 8 out of 10 ang marka na ibinibigay nila sa performance ng kasalukuyang economic team ni PBBM.
Hindi lang dahil sa kanilang performance, kundi pati na din sa continuous consultations nila sa private sector. Binigyang halimbawa ng grupo ang agriculture sector at ang patuloy na pakikipag-collaborate nito sa mga negosyante para masolusyonan ang mga suliranin ng mga magsasaka. We pay among the highest in terms of food, and yet the producers of food are also the poorest in the country. Business has a huge role in accelerating the growth of agriculture and of course in addressing the economic conditions of many of our farmers. And so I think that is where the area where we could really have better collaboration, bigger collaboration. And we are very happy with Secretary Chu Laurel. Sa kabila ng pagpapahayag ng suporta, nilinaw ng MBC na hindi ito blanket endorsement. Giit ng mga negosyante, hindi sila 100% happy. May mga isyu pa rin na kailangang tutukan, partikular ang pamamahala sa national budget na ikinidismaya ni MBC Trustee at FINMA Chairman Ramon Del Rosario. So, if I were to express a wish and there's a new cabinet or some members of the cabinet, I wish they would take the national budget much more seriously. The diversion took away funds from very high priority projects of this administration itself, and went into things like ayuda and flood control projects, etc., which we know are really used for political purposes. Hinikayat ni Del Rosario ang pamahalaan na iwasan ang pamumulitika sa pondo ng taong bayan at sa halip ay tutukan ang mga programang may malawak na epekto sa edukasyon, infrastruktura at investment climate sa bansa. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Pataas ng pataas ang kumpiyansa sa Pilipinas bilang business hub ayon sa World Bank. Pero kung gusto ng Pilipinas na makipagsabayan sa global market, kailangan pa ng dagdag na reforma. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa pinakabagong data collection and analysis rankings ng World Bank, the Philippines is doing good. But it can do better. Naglalaro sa second to fourth quintile ang performance ng Pilipinas sa tatlong pillars ng World Bank na nagtatasa kung gaano ka-business-friendly ang business and investment policies ng isang bansa. Kaya ngayong araw, inihayag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Ease of Doing Business or EODB Reform Guidebook, ang blueprint ng Pilipinas para mas mapataas ang competitiveness ng bansa sa international business scene. Together, these impacts create a positive cycle of economic development, better business conditions, more businesses and investments, more jobs, stronger economy, improved quality of life. Ngayong 2025 hanggang 2028, medium-term reforms ang layong tugunan ng ARTA, lalong-lalo na ang digitalization ng government requirements pagdating sa registration at renewal ng mga negosyo. Pinarangalan ng ilang mga pribadong sektor at government agency na ipinapatupad ang EBOS o Electronic Business One-Stop Shop ng ARTA, gaya ng Globe Telecom Incorporated, Aboitiz Group, MVP Group of Companies, ang LGU ng Quezon City at Australian Embassy in the Philippines. Let me emphasize that the private sector plays a vital role in driving innovation, investment, and inclusive growth. Pinarangalan din ng mga municipality na fully compliant na rin ngayong taon. Ilan dyan ang Gipos, Zamboanga del Sur, Santo Tomas La Union, Batangas City, Balanga Bataan at Kibawe Bukidnon. Ang mga LGU na ito nakakapag-issue ng business permits in less than 20 minutes. Matatawag lamang na fully compliant ang isang LGU kung digital na ang business applications, tax bill issuance at maging modes of payment. Sa Reform Guidebook, bukod sa pagpasok ng isang private firm sa merkado, tinututukan ito ang international trade, taxation, dispute resolution, business insolvency at market competition bilang mga temang lubos na nakakaapekto sa mga ekonomiya. Nitong Mayo lamang, pinagpapaliwanag ng ARTA ang humigit kumulang 117 LGUs na hindi pa tumutupad sa EBOS program nila. Ani Perez, hindi raw rason ang internet connection sa hindi pag-digitize dahil ang mga 4th and 6th class municipalities sa Camiguin at Samar fully compliant na. Sa ulat ng World Bank nitong nakaraang taon, pinakamababa ang Pilipinas sa operational efficiency. Ibig sabihin, hindi pa ganon kabilis at kadali ang regulatory framework ng bansa para sa business sector. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
With more than 300 restaurants nationwide, hindi makakaila ang tagumpay ng food empire ni businessman Ricky D. Bagong henerasyon man ang in charge ngayon, tiniyak nilang tuloy-tuloy ang family legacy. Ang kanilang kwento sa agenda report ni Ferdy Salvador. Sa likod ng patagumpay na Foodie Global Concepts na may mahigit na 300 restaurants sa Pilipinas ay ang Pamilya D. Pinangungunahan ng ama ng tahanan at negosyante na si Enrico Ricky D. Sa recent episode ng The High Life segment ng Trade Talk sa Billionaire News Channel, nakapanayam ang next generation ng Pamilya D na sina Erica at Eric D. Si Eric Thomas D, Chief Operating Officer ng Foodie Global Concepts, ay nagsimula lang bilang waiter sa mga restaurant na kanilang pamilya noon. Si Erica D naman ay COO rin at responsible sa operation ng Yao Yao, ang sikat na frozen yogurt chain. Everyone, I think, was prepared to kind of take over the family business as well. So even as I was in college, I was opening my own shop in Ateneo. So I ran my own restaurant as well in Ateneo. Really? Yeah, while you were a working student basically. Yeah. So my parents stopped giving me allowances because they knew I was making so much money in my restaurant. I grew up in the industry, so I always tell the story that I literally grew up in a restaurant. So my parents were... You did? My parents were, I think, 19 when I was born. So yes. When they started that business, I was already exposed to the restaurants. For me, it felt natural. Yes. Even through college, I was working as a waiter in the US. And it felt very good, right? I felt at home whenever I was at a restaurant. I ended up handling a hotel in Kuala Lumpur as well, so still back into F&B. And it felt very natural for me to be. Paano nga ba nila pinipili ang mga franchise na pinapasok nila? You know, it's always a gamble. It's always a gamble. You cannot really tell what will work and what won't. But you take calculated risks. Okay. Right? So, for Yao Yao, how did you make it? So for Yao Yao, well, it was easy for us to bring it in. Even if we're not into yogurt, we saw the lines, the long, long lines in Singapore. And you can't question success, right? Yes. So as long as the price points are right, and we believed in the taste profile, so we tried it out, and now we're at 100 stores. Sila Erica at Eric D ay kinatawanan ng bagong henerasyon ng mga leader sa industriya ng F&B. Habang dala ang lahat ng natutunan mula sa kanilang ama, hindi lang para sa negosyo, kundi para sa karanasan ng bawat Pilipino sa bawat kain. Para sa Agenda, Ferdy Salvador, Billionaire News Channel. Pelikulang Magellan ni Love Diaz nakatanggap ng standing ovation sa Cannes Film Festival. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road sa Quezon City. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan, papasok at palabas ng Commonwealth Avenue. Ipapakansela ng DOJ ang passport ni dating Duterte spokesperson Harry Roque. Kinumpirma yan ni Justice Secretary Boying Remulla kasunod ng pag-issue ng arrest warrant ng Angeles City Court laban kay Roque. Nahaharap si Roque sa kasong qualified trafficking, kaugnay ng umano'y pagkakasangkot niya sa Pogo sa Porac, Pampanga. Kasalukuyang nag-a-apply si Roque ng political asylum sa the Netherlands. Ayon kay Remulla, kapag walang asylum at nakansela ang passport, kailangan nang i-deport si Roque.
Pinoy pop, reggae, rock and roll at iba pa. Sinariwa sa OPM Fest 2025 sa Paris. Yan ang agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Muli na naman nanumbalik sa alaala ng mga kababayan natin sa France sa mga awiting sariling atin na pinasikat ng mga kilalang mga awit sa Pilipinas at sa Paris na inorganisa ng SG Events and Travel Management. Ang mga Pinoy artist na imbitahang mag-perform ay sina Clim Castro ng Orange and Lemons, Stiplo ng Rizal Underground, Pani Liwanag ng Hymn Republic at ang Paris-based band na Imbibe. Oh my gosh, we are very happy for the turnout of the first ever OPM Fest 2025 here in Paris, France, together with Stiplo from the Rizal Underground and Clem Castro from Orange and Lemons. Thank you, Bonnie. Thank you. It was an amazing experience, and I would love to do it again. Oh no! Oh no! Oh, no. Salamat Paris for a wonderful reception and a great turnout. And thank you to Bunny especially for inviting us here. Of course, it's always a pleasure. Bunny is the front runner of everything music. Humigit kumulang sa 200 Pinoy music lovers ang dumalo sa OPM Fest 2025 na ginanap sa New Morning Music Theater. Bilang pambungad sa programa, lumikha ng ingay ang Imbibe sa kanilang Pinoy rock and roll at trap songs na masayang isinasayaw ng mga dumalo. Ang Imbibe ang tumayong backbone ng OPM Fest 2025 na konektado sa pandaigdigang musikang Pilipino mula sa soulful reggae, explosive rock at smooth alternative pop. Sinundan ito ng OPM Reggae na si Pani Liwanag na halos 20 taon na nagko-concert sa iba't ibang parte ng Europa. Lalong pinasaya ni Clim Castro nang kinanta niya ang pinasikat ng Orange and Lemons na Pinoy Ako at Hanggang Kailan, Just Like Splendid Love Songs at ang Heaven Snow. At sa pangpinali ni Stiplo ng Rizal Underground, lalong-lalo na ang timeless hit niya na Sabado Nights na naging weekend anthem noong dekada 90. Marami sa mga kababayan natin abroad, lalo na sa France, ang hindi na nakakasunod sa awiting sariling atin dahil sa kultura at lingwahe na kanilang ginagalawan. Kaya naman kapag may nag-organisa ng concert tulad ng OPM Fest, ay hindi sila nagdadalawang isip na manood para sabayan sa pag-awit ang mga Filipino artists. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Muling bumida ang premyadong direktor na si Love Diaz sa Cannes Film Festival. Ang kanyang latest entry, ang pelikula tungkol sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Yan ang agenda report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. 5 minutong standing ovation ang ibinigay kay Direk Love Diaz sa Cannes Film Festival. Isang mainit na pagtanggap para sa pelikulang 8 taon niyang binuo. Ang Magellan, ang kakaibang handog ng veteranong direktor at tanging Filipino film na naipalabas sa 78th Cannes Film Festival. Isa sa pinakasikat at pinakarespetadong film festival sa buong mundo. Tampok sa pelikula si Gael Garcia Bernal bilang Ferdinand Magellan, ang Portuguese explorer na pinuno ng makasaysayang expedition. Focus ng film ang huling mga buwan sa kanyang buhay bago siya mamatay sa baybayin ng Mactan noong 1521. Ayon sa mga film reviews, hindi raw typical historic epic ang pagkakagawa ni Direk Diaz, pero isang open discussion sa tanong kung sino nga ba ang tunay na mananakop at kung sino ang tunay na malaya. Isang mahalagang komentaryo sa pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang yugto ng Philippine history. Gusto kong maging balanse yung pagtingin sa kwentong Magellan kasi lagi na lang nasa tinatawag na dominant eye ng mga Europeo o ng mga puting nilalang yung kwentong ito. Sa pelikulang ginawa namin, binalansin namin na may representasyon yung kamalayang Malay o Pilipino noong panahon na yon. Gusto kong balikan ang kasaysayan ito para maunawaan din natin, hindi lang yung nakaraan, kung bakit ganito tayo ngayon. Malaki ang impluwensya o mahalaga yung nagawa nung panahon na yon sa panahon ngayon.
Matatandaang hindi ito ang first time ni Direk Love sa Cannes. Siya ay isang premyadong direktor na nakapagdala na rin ng kanyang mga pelikula sa festival. Kilala si Direk Love sa kanyang mga mahahabang pelikula na tumatagal ng mahigit 10 oras. Pero sa pagkakataong ito, 2 hours and 45 minutes na bersyon lamang ng Magellan ang bitbit ni Direk Love para sa film festival. Kasama rin sa likod ng pelikulang ito ang producer na si Direk Paul Soriano, na siya ring matagal ng taga-suporta at katrabaho ni Direk Love sa paggawa ng mga pelikula. So yeah, we've collaborated 3 times, but we've also collaborated on others. He wrote for me, we co-wrote together. So what makes Magellan different is, I think it was just a much bigger scale. It really elevated Love into this co-production world of working with Portugal, Rosa Films, with Joaquim, and then Albert Serra, Spain. So it was a 3-country co-production. The goal really is to just tell stories, stories that we're passionate about, to collaborate with directors, and I think what makes the Filipino stories very different is that there's a lot of heart, there's a lot of passion that goes into each of the stories that all of our Filipinos make. The Filipinos are extremely talented and world-class. Wala pa ring official dates ng Philippine screening ng Magellan, pero asahan na may plano ang mga producers na ipalabas ito sa bansa. Habang ikinukwento ni Direk Love Diaz ang yugto ng paglalakbay ni Magellan, patuloy namang naglalayag ang pelikulang Pilipino. Buhat ang ating kwento at kultura tungo sa international screens. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Kasal na ang restaurateur na si Amado Forres at circular fashion advocate na si Carmela Fortuna. Kabilang sa mga dumalo sa kanilang wedding, sina PBBM at First Lady Lisa Araneta Marcos. July 2024 nang inanunsyo nina Amado at Carmela ang kanilang engagement. Si Amado ay anak ng yumaong culinary icon na si Margarita Forres, habang nanay naman ni Carmela ang fellow circular fashion advocate na si Tati Miranda Fortuna. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay. Mabuhay ang bagong kasal. Alam mo, matagal pinaghandaan yan ni Margarita Forres. How sad naman, no? Oo, na wala siya doon. Siyempre, bumaha ng luha, pero nasunod. Kasi if you see the invitation and the missalette, it's in her handwriting. Wow. Oo, talagang pinili niya pati ang music. Nasunod naman yon. So it was a civil wedding. To follow na lang yung church wedding. Yes. Definitely, she was there. Her imprinted in every part of Ay, that civil wedding. And the food, wow. Margarita was there. Yeah. Congratulations Congratulations. Again. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.